So, kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So, ngayon mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong lumalabas na balita na ang nagpondo daw po ng bagong pelikula ni Daryl Yap tungkol nga po kay Pepsi Paloma ay si Amy Marcos. So ito 'no, siguro napansin niyo na ilang araw na pong trending itong bagong pelikula ni Daryl Yap pero hindi ko siya ginawan ng content. Kasi hindi naman talaga ako interesado diyan. Ngayon lang po ako nagkaroon ng interes kasi nga po, lumabas po yung pangalan ni Amy Marcos na siya po ang ngayong sinasabing producer. Okay, kasi alam naman po natin na tayo po ay ano, anti-Amy. So ayaw natin siya manalo. So yun. So ngayon na ito, kasi ito, para makakuha tayo ng ibang information. So ngayon po kasi mga kababayan 'no, isang misteryo pa rin po talaga kung sino ba talaga ang producer ng pelikula ni Daryl Yap. Kasi una, 'di ba, hindi po kasi matutuloy ang isang pelikula kung hindi po ito popondohan. Gano'n 'yan, kasi negosyo 'yan, pelikula 'yan, eh. So ngayon, nag-post si Daryl Yap, I think nung ano pa 'to, last week pa ata 'to, ano, 'to, this week lang pala. So sabi dito, sabi niya, ito post ni Daryl Yap 'to, sabi niya dito, ito, "The Rapist of Pepsi Paloma ay hindi under Viva Films. Hindi rin po ako nabigyan ng pera ng mga halos o diskaya o ng mga aliens o kung anong elementong may galit sa mga soto. Gusto ko siyempre ng pera pero wala. Makakasira rin sa pinaglalaban ko kung may halong politika kahit babad ako roon." Itong 'yan, so whatsoever. So ngayon, tinatanggi ngayon ni Daryl Yap na ang mga halos-hos daw po ang nagpondo ng ano, ng pelikula. So una kasi ang mga halos-hos po, siya po yung, alam nating kaaway ng mga Soto. Tapos itong Diskaya, ito po yung makakalaban po ni Vico Soto sa Pasig. Okay. And then mga kababayan 'no, eto, para mas malinaw 'no, nag-post din po kasi si Daryl Yap noong December 9, 2024. So ito, "I am more than happy and honored to share this extraordinary privilege with you all. My home studio, Viva Films, has graciously permitted one-time liberty to venture beyond its banner and create a film outside its fold." So ngayon, nung December lang pala, no, na binigyan pala siya ng pagkakataon ng Viva Films na gumawa ng pelikula outside Viva Films. So malamang naka-exclusive contract nga itong si Daryl Yap sa Viva Films. Pero binigyan po siya ng pagkakataon ng Viva Films na, "Sige, isang pelikula, labas ka." Gano'n. Okay. So ngayon, malinaw ngayon na itong Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap ay hindi po ito under ng Viva Films. Oh, 'di ba? So ngayon, kung hindi Halos-Hos, kung hindi Diskaya, ngayon ang lumalabas ngayon si Amy Marcos. Okay, ito. So, ito yung nabalita ito noong January 8, 2025. Ngayong araw lang pala 'no. So lumalabas ito si Amy Marcos. So sabi dito, okay, "The upcoming film, The Rapist of Pepsi Paloma, is allegedly well-funded smear campaign backed by Senator Amy Marcos to aid her re-election bid, Politico learned." Yan. So directed by Daryl Yap, the film has generated controversy ahead of its February 2025 play date. Actually, panonoorin ko 'to. February 2025, sa Iloilo ko nito, panonoorin ko 'to, 'di ba? Because of the teaser video where comedian Vic Soto's name was mentioned as the rapist of the late actress Pepsi Paloma. Okay. So ngayon mga kababayan 'no, actually, sa matagal na po naka-follow sa'kin, pinapanood ko po yung mga pelikula ni Daryl Yap. Actually dalawa, dalawa lang. Yung Made in Malacanang tsaka yung Martyr or Murderer. So dun sa dalawang pelikula na nakita ko, na napanood ko, magaling na direktor 'to si Daryl Yap. Hindi, honestly, malamang ayaw niyo sa kanya, sa politika, kasi nga DDS 'yan, 'di ba?
Pero pagdating sa paggawa ng pelikula, maganda yung ano, yung Martyr or Murderer. Maganda, maganda. Ganda ng pagkakagawa. Nabigay pa nga ako ng ticket nun, 'di ba, kung naalala ninyo. 'Di ba, 10 tao ata yung nabigyan ko ng ticket nun sa Martyr or Murderer. So okey, okey, magaling siyang direktor para sa'kin, oo. So malamang ito yung pangatlong movie na panonoorin ko. Kasi na-curious ako dun sa ano, sa teaser, Oh, 'di ba? So sabi pa dito, Hans Cooper said politics appears to be the primary motive for making the film, especially since Marcos is floundering in voter preference survey. So ngayon kasi alam naman po natin na mababa po sa mga survey itong si Amy Marcos, 'di ba? Isipin niyo kasi mga kababayan 'no, tanga-tanga kasi itong si Amy, eh. From top 1 sa mga survey noong 2022, 'di ba, naging top 4. Tapos naging top 8. Ngayon mga kababayan, nasa bottom 12 na lang po siya. 12 to 15. So talagang matatalo talaga si Imee. Eh lalo pa ngayon, lumalabas yung pangalan ni Imee dito kay Pepsi Paloma movie. Di ba? Oh. So sabi pa dito, di ba, the movie is reportedly aimed at bringing down Vic's brother, former Senator Vicente Soto, to improve Imee's chances of re-election, this Cooper claimed. Di ba? Soto has consistently ranked high in pre-election survey in contrast to Marcos, whose ratings has been declining in recent months. Oh, so tumataas po kasi yung rating ni Tito Soto, tapos si Amy Marcos naman po bumabagsak. Actually, mga kababayan, no? So ito Yap is known to be close to the presidential sister. So ewan ko lang mga kababayan kasi ang alam ko talaga, close talaga si Amy tsaka si Daryl Yap, di ba? Pero ito recently parang hindi na eh. Tsaka yung mga vlogger ni Daryl Yap, kasi may mga vlogger si Daryl Yap mga kaibigan ko yung iba doon. Ngayon, nilaglag na po nila si Imee. Nakita ko may mga kilala po akong vlogger na 'di ba? Kung naalala niyo 'di ba? Merong grupo ng mga vlogger dati. Si Daryl Yap tsaka si Imee, isang grupo 'yan. Eh yung mga ibang mga vlogger doon mga kaibigan ko. Oo. Tapos ngayon recently nakita ko yung mga post nila sa social media, itong mga vlogger po na binabanggit ko, nilaglag na po nila si Imee Marcos. Hindi na raw po nila iboboto. Pero itong mga vlogger po na 'to hanggang ngayon is vlogger pa rin po ito ni Daryl Yap. Kasi pino-promote nila yung movie ni Daryl Yap ngayon, eh. So, ewan ko lang, ako medyo skeptical ako kung close pa talaga si Imee tsaka si Daryl Yap ngayon. Especially ngayon 'di ba nakita natin yung ano, yung double agent, yung DDS double agent 'di ba na pinapauso nila, 'di ba? Na si Imee Marcos daw po ay talagang baliktaran talaga, okey. So, whatsoever na nawala tayong ano. So, ngayon kasi mga kababayan 'no, kung makikita ngayon natin sa mga survey po talaga, ito yung pinakahuling survey na nakita ko, sa ano, sa Pulso ng Masa. So, number 1 si Erwin Tulfo, number 2 si Tito Sotto. 'Yan, number 4 si Bongo, okey. So, ngayon mga kababayan 'no, tangina napasok pa si Binay 'no, tsaka si ano, ay 'di, si Binay medyo okey lang 'no. Not sure kung iboboto ko si Binay pero okey lang 'yan. Yung Tolentino tsaka Camille Villar, putang ina naman, oh. Pero whatsoever, 'di ba? Kung mapapansin po talaga natin, Erwin Tulfo tsaka Tito Sotto, actually, alam niyo naman 'di ba, yung isang, ah, dokumento na dapat po nasa executive session lang po lumabas para siraan si Erwin Tulfo. And then ngayon naman si Tito Sotto naman because of the movie. Ayan ang sabi-sabi, okey. So ngayon, ewan ko ba 'no? So ngayon mga kababayan, ang gusto kong tanong sa inyo, naniniwala ba kayo na si Jaime Marcos yung, pasimuno ng movie ni Daryl Yap, 'di ba? Ayan. And actually kasi mga kababayan 'no, knowing Daryl Yap, hindi naman kami naging close ni Daryl Yap pero kahit papaano magkakilala kami. Dati friend kami sa Facebook, pero nung nag-DDS na siya, in-unfriend niya na ako, oo. So ito pakita ko lang sa inyo, ito baka i-copyright tayo ni Johnsky dito. Yan, So ito, so ito, para lang ito, ipi-play ko lang 'tong video na 'to para just to prove na kilala ako ni Daryl Yap kahit papaano, 'di ba? Meron siyang birthday greeting sa akin,
Ano ba yan? Ito yan. Direk Daryl Yap, ako ay bumabati sa iyo ng maligayang kaarawan at bagamat hindi pa tayo nagkikita at nagkakaroon ng tsansang makapag-usap, ako ay nakakaramdam ng So yan, so at least you get the point. So kahit papaano, aware si Daryl Yap na ako ay nag-i-exist. So ngayon mga kababayan 'no, ito, okey. So sa tingin niyo ba, ulitin ko yung tanong, sa tingin niyo ba, naniniwala ba kayo na itong, movie ni Daryl Yap para kay Pepsi Paloma, naniniwala ba kayo na ito ay, funded ni Amy Marcos para siraan ang mga Soto? Para ibagsak ang Soto para siya yung umangat. So, parang crab mentality, 'di ba? So, kayo ba naniniwala ba kayo do'n? So, ngayon ito, kung tatanungin niyo po ako kung ano masasabi ko sa pelikula ni Daryl Yap, ako medyo skeptical ako dito, eh. Kung ito ba ay magiging anti-Soto. Hindi, honestly talaga. Kung ito ay magiging kung kasi ito, kilala natin si Daryl Yap na magaling sa pasabog 'yan. Magaling gumawa ng intriga 'yan. Especially kung movie niya pa yung pag-uusapan, magaling 'yan sa ganyan and sa ngayon, naging successful siya do'n para paingayin yung pelikula niya kasi gano'n 'yan, eh. Negosyo 'yan, eh, pulitika 'yan, eh. So, kailangan mong paingayin yung pelikula mo para panoorin ng tao. Kita mo ako, hindi naman ako nanonood ng pelikula ni Daryl Yap lahat, 'di ba? Pero ngayon na-curious ako, panonoorin ko siya. So, naging successful si Daryl Yap do'n. Okey. So ngayon kung ito ba'y magiging anti-Marcos, kung ito ba'y magiging anti-Soto or pro-Soto, medyo ito yung mga question ko kasi, ito yung question ko dito. Una kasi ito, isa sa mga tumanggap po ng role ng Pepsi Paloma movie, si Rosana Roses. 'Di ba, Rosana Roses was, as Divina Valencia, an icon for an icon. Alam natin mga kababayan na si Rosana Roses at saka si Vic Soto magkaibigan po 'yan. Magkaibigan 'yan. 'Di ba nakagawa pa sila ng movie ni Rosana Roses tsaka ni Vic Soto? Tapos merong interview si Osang na sinasabi niya talaga na si Vic Soto ay isang mabuting tao. So dun palang may question ako dun, na tatanggapin ba ni Osang yung movie na 'to kung ito ay anti-Soto, 'di ba? Tapos, ito pa yung isa, ito yung pinost ko sa Facebook ko, eh. So, multi-awarded actress Gina Alahar steps into the role of the late icon Charito Solis. Okay. So, mga kababayan, sa movie, andun si Charito Solis. Yung character ni Charito Solis. At alam naman po natin, di ba, na si Charito Solis is naging parte po siya ng Okay Ka Fairy Ko, ni Vic Soto. Di ba kung napanood niyo po yung teaser, di ba, siya yung nagtanong kay Pepsi Paloma, di ba, na ni-rape ka ba ni Vic Soto, di ba? Si yon, si Carlito Solis yon. Oo. So naging kasi kung totoo talaga at naniniwala si Carlito Solis na ginawa ng mga Soto yon, sa tingin niyo ba papayag pa ba si Carlito Solis na maging parte ng Okey Ka Fairy Ko ni Vic Soto? Parang it doesn't make sense para sa akin. Okay. So ngayon and then mga ka-streetwise 'no, ito pa yung isa. Okay. So ngayon, ang sinasabi ngayon ni Daryl Yap kung saan niya po nakuha yung plot ng storya ni Pepsi Paloma. Nakuha niya raw po ito do'n sa pamilya po na naiwan ni Pepsi Paloma. So ito si Zaldy na na kapatid ni Pepsi Paloma, tsaka yung Lydia, yung nanay. Okey. So ngayon siyempre, nabasa ko po talaga ito, okey, so yung nangyari daw po kay Pepsi Paloma at kay Vic Soto no'n, 'di ba nangyari daw ito nung August 17, 'di ba? Malaking iskandalo ito noong kasikatan ni Pepsi Paloma kaya't nagsampa ng kasong rape laban kay Vic Soto nung at sa iba pa nitong August 17, 1982. Okey. Yun nga lang, namatay po si Pepsi Paloma nung 1985. So, 2 years na.
3 years na lang nakalipas nung ano, ito 1985 yan 'no, on May 31, 1985, Pepsi Paloma was found dead, in apartment. So, sa pamamagitan nga po ng ano yung gano'n, yung sa leeg, ano bang tawag dun? Bigti, okey. So, medyo matagal na. Yung sinasabi nga po na ginawa kay Pepsi Paloma ng mga Soto is noong 1982, tapos nagtaganon si Pepsi Paloma noong 1985. So, medyo matagal na 'no. Sa tingin niyo ba so ayan ang mga question, eh, 'di ba? So, ngayon ang malinaw dito mga kababayan, mukhang ano, mukhang panonoorin ng mga tao 'tong pelikula na 'to because of curiosity. Ayun ang malinaw dito. At naging successful nga po dun si Daryl Yap. Naku po, hindi naman ako nanonood ng pelikula ni Daryl Yap, bukod nga po dun sa dalawang pelikulang binanggit ko kanina, malamang ito yung pangatlo, kasi na-curious ako. At naging successful dun si Daryl Yap kasi dun siya magaling, 'di ba? So 'yan, so kayong mga kababayan 'no, so ito yung mga question ko diyan. Kayo ba naniniwala ba kayo na si Aimee Marcos ang nagpondo ng pelikula para pabagsakin si Tito Sotto? Then pangalawa, sa tingin niyo ba itong pelikula po ni Daryl Yap ngayon, ito ba ay magiging anti-Sotto o pro-Sotto, 'di ba? So 'yan, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. Andiyan po sa Team Replay, siyempre pa-like po, subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.